Magandang umaga sa inyo mga minamahal ko. Ako may ipapahayag sa inyo tungkol sa aking napanood dito sa YouTube, sa cellphone. Mayroong dalawang nagtatalo, isang pari at saka dalawang pastor. Ang pinagtatalunan nila ay ang sign of cross, tanda sa kamay at sa noo. Yung isang pastor, tinututulan talaga niya na walang mababasa na tanda, sign of cross. Wala daw ibinigay ang Panginoon na minamahal ko. Kaya yung isang pastor naman, ang sinasabi niya, ang krus daw ay gamit ng demonyo. Yung isang pari naman, mali ang sagot. Kaya dito sa Biblia, ipapahayag ko sa inyo. Kaya panoorin ninyo at unawain pakinggan. Kung talagang walang sign of cross, kasi tayong mga Katoliko ay nilalait nila, hinahamak. Kung laitin nila grabe. Mali daw yan ang tanda, sign of cross. Dito sa Exodo 13, ang talata, Kapitulo 13, ang talata 20 ay 9. Ayan, makikita. Ayan. Sa 9, ang sabi dito, ang pag-alaalang ito'y magiging parang isang tanda sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ito gaganapin ninyo ang pag-alaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Yan. May ibinigay na ang tanda, mga minamahal. Kaya mali yan na kanilang pinagtatalunan na wala daw ang tanda. Ang sagot naman ng pari, mali din. Panoorin ninyo sa YouTube, makikita ninyo. Panood ninyo. Yung isang pastor naman, ang krus daw ay gamit ng demonyo. Ang demonyo nga ay mga takot dyan sa krus Ito may katunayan na ang demonyo dito takot sa krus. Dito sa Bagong Tipan, ito, may mababasa dito sa unang Korinto. Yan, pakita ko sa inyo. Takot ang mga ano dito yung mga demonyo. Oo. Dito sa unang Korinto 1:18, ayan. Patunayan ko sa inyo na takot ang demonyo sa krus. Ayan. Sa 18, sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Yan. Makaliwanag. Ulitin natin para maliwanag talaga. Maunawaan talaga ninyo bagamat malabo ang pananalita ko. Ito ang ibinigay sa akin na pamalo ni Satanas upang hindi ko maipahayag ang katotohanan, pero nagkamali si Satanas. Ito, sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga
iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Yan, napakaliwanag. Kahangalan sa kanila ang krus, aral sa krus, takot sila doon. Pero sa aming mga ililigtas na mga Katoliko, hindi kami takot doon. Ginagamit niya ang krus sa mga masamang espiritu, sa mga demonyo eh. Paano gagamitin ng demonyo ang krus? Takot nga sila doon. Ito pa may katunayan pa oh. Hindi lang isang katunayan oh. Dito. Huwag na, ayan oh. Sa Galatia, dito sa Galatia 6, at talata ayan oh. 6:14. Galatia 6:14. Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoon Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang sanlibutan patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Napakaliwanag eh. Ulitin natin. Para maliwanag. Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoon Jesus Kristo ang siya kong pinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Napakaliwanag. Kaya paano gagamitin ang krus ng demonyo? Takot doon eh. Ang pagsasign ng krus, hindi yan masama. Yung mga hindi nagsasign, iyan yung napapahamak sila doon sa aral sa krus. Hindi sila nagsasign. Pati ang mga simbahan nila walang krus kasi takot sila doon. Kasi ang krus, ginagamit yan pantaboy ng masamang espiritu at mga demonyo. Kaya takot doon ang demonyo. Kaya kami mga Katoliko, hindi kami takot sa krus. Aral ni Kristo yan sa krus eh. Ibinigay talaga yan eh. Kaya yung mga nagsasabi ng mga pastor, hindi nakaunawa yan sa matatalino nga sila, pero hindi nakaunawa sa nakasulat sa Biblia. Matatalino nga sila, mangmang naman sa sanlibutan. Mangmang sa matalino sila sa sanlibutan, mangmang naman sila sa salita ng Diyos. Yan yung matalino, ngunit mangmang. Hindi nila sinasaliksik ang mga kaduksong ng Biblia, pinuputol nila. Napakarami ng katunayan dito na nagbigay ang Panginoon ng sign. Aral niya ang krus ni Kristo. Kaya mga minamahal, panuulin ninyo yung sa YouTube. Yung mga sinasabi ng tatlo, pastor, dalawang pastor at saka isang pare. Puro parehas sila mali. Hindi nila tinignan ang Biblia. Kaya puro sila kabulaanan. Kaya huwag kayong madadaya sa mga ganun. Ang aming pare, iyan talaga, inaaral niya ang krus, mag-sign. Kaya lang mali ang isinagot niya doon sa pastor. Kaya kinutya tayo mga Katoliko. Kung kutyain tayo eh, grabe. Kaya yan mga pastor, yan yung mga bulaang propeta. Yan dati kasamahan natin yun, maliwanag, umalis sila. Kaya hindi sila tunay na atin mababasa yan sa Biblia. Kaya huwag kayong magdamdam, sinasabi ko lang ang katotohanan kasi para maligtas ang lahat.
Kaya salamat sa inyo kung pakikinggan ninyo. Hindi ko tinatago din ang salita ng Diyos sa Bible. Sa Bible ko pinakikita kaya salamat sa inyo kung pakikinggan ninyo at tangkilikin. Salamat. Darating na ngayon ang panahon na mahihayag na ang katotohanan sa Biblia. Kasi yan na yung palatandaan ngayon na darating na maraming mga bulaan na magpapahayag. Ngunit ang magpapahayag ng katotohanan hindi paniniwalaan ng tao kasi isang mangmang lang ang magpapahayag, isang walang halaga sa mundo, isang hamak lamang. Kaya ang paniniwalaan nila yung aral ng sanlibutan, yung mga may pinag-aralan, pero yung katulad ko na walang pinag-aralan, hindi nila paniniwalaan. Kaya darating ang panahon, yan nga, kaunti lang ang maliligtas ang sabi dito sa Bible. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya tayong mga Katoliko, manatili tayo sa aral na sa krus ni Kristo. Aral ni Kristo yan, yung sa krus. Kapahamakan sa kanila yan. Takot sila doon sa krus. Kaya salamat. Salamat.